Hello guys, good morning, good morning, good morning. Magandang buhay, magandang umaga sa ating lahat. Guys, excuse me, nabusog ako. Ang content ko update sa ating kamuting kahoy. Di ba nung nakaraan nagbumot ako, tapos ang sabi ko itatanim ko yung mga tangkay. Ayan sila guys. Update ko kayo sa kamuting kahoy nung nakaraan. Bali, siyam na puno. Ay, 11 pala, 11. 11 na puno ang aking naitanim. Kailangan natin itanim agad kasi sayang ang itanim natin. Tulad ng sinasabi ko na dito ang mga tanim is always tahod ng ulan. Kaya habang nag-ulan, tanim na natin agad para hindi masasayang ang ating mga binhi. Kahit pa paano, abutin man yan ng tag-init, meron tayong para siya aantayin na pangbinhi panibago or aanihin natin sa susunod ulit na pag nag-ulan. Okay guys, turo ko sa inyo yung aking mga saging. Soon makakaani na ulit ako. Soon na iyan. Ayan nga. Sabi ko, pag may nilaga tayo, ay may pangatlong puno. May nilaga. Yan. Itong puno. Yan ang una kong maaani kasi yan ang una kong napusuan nung nakaraan. Malalaki-laki na siya. Nakaani na rin. Kaya, yan ang laging sinasabi kapag may tiyaga, may nilaga. Ayan yung huli naman namin na pinusuan kahapon lang yung pinusuan. Ayan yung mga sumunod naman siya. Pang-apat. One. Bananas. One. Always say na kapag may tiyaga, may nilaga, kaya soon may ilalaga na ulit akong saging. Bananas 3. Ayan. Bananas 4. Pang-apat, pang-5. Ayan siya. Pang-6. Bali, 6 na puno yan ang aking mga ani. Sunod-sunod yan sila. Hindi sila magsasabay-sabay. Sunod-sunod lang yan sila kasi hindi sila sabay-sabay na pinupusuan. Pagka hindi sabay-sabay na pinupusuan, hindi rin sabay-sabay na maaani. Kasi hindi sila nagsasabay-sabay na nagkukulang. Ngayon naman ituturo ko sa inyo guys kung paano nalalaman ang puno ng saging malapit ng magbulaklak. Ayan, katulad yan. O, pinapakita ko sa inyo. Ano yan siya? Lumalapad na yung parang doon sa may tangkay niya. Ayan. Ayan naman, yan ang palatandaan na iyan. Eh, matagal-tagal pa siyang bumunga. Diba, makikita na iyan. Hiwa-hiwalay pa talaga yung dahon niya. Tapos pag yung parang yung buntis na siya, lumalapad na yung parang sa tao baga lumalapad ang balakang. Kaya doon malalaman kung bubunga na siya o magpupuso na. Kasi lumalapad yung kanyang tangkay. Lumalapad na yung doon sa may tuktok niya. Saka guys, kaya yan ngayon, tiyagain. Habang nag-uulan, tiyagain talaga ang pag-aalaga sa mga saging para habang may ulan, sunod-sunod ang maaani mo kasi pag nag-summer dito, tulad nga ng sinasabi ko, laging nagda-dry ang aming mga saging. Nag-aano yan siya. Kumbaga na namamatay siya. Lalo na, ayan o, nakikita nyo yan sa kabilang solar panel yan. Ang impact ng init niya pag summer, dito tumatama sa affected yung mga puno namin or yung mga tanim namin. Kaya nagda-dry talaga siya. Kaya habang nag-iinit, todo sipa ay nag-uulan, todo sikap kami niyan. Inaalagaan namin yung aming mga saging. Tulad niyan. 3 hanggang 4 na puno lang ang dapat nga nakaano dyan. Hindi na namin hinahayaan na dumami yan siya kaya para sunod-sunod yung pagbunga niya. Pag once na naani mo yung isa, may susunod na naman siya na bubunga para hindi siya na, kumbaga sa hindi na naantala yung pagbunga niya, sunod-sunod. Pag once na naani mo na yung isang nagbunga, may susunod na naman sa susunod na buwan, meron ka na naman ulit mapapupuso. Kaya sa susunod, meron ka, puro susunod guys. Meron ka na ulit, maaani. Ang tag-ulan is
6 months. Tapos ang tag-init, 4 months. Kaya, ang 6 months na yan, kailangan natin masulit na meron tayong maaani na magandang klase na saging. Kaya ang pag-aalaga namin dyan, kung todo hawan, tapos kung todo maintain sa puno na mapanatili namin siya na 4 hanggang pinakamarami na yung 4 na puno siya sa iisang ano talaga. Yung saha niya 3 lang. Tapos isa yung nanay, yun na yung magbubunga. Yung sa baba na maliliit, 3 lang hanggang 4. Para mapanatili nating malulusog. Kaya tingnan nyo naman guys, ang lulusog ng aking mga saba. Puriyabuyag. Kaya habang ganito ang panahon, maulan-ulan, sulitin talaga natin. Kasi pag summer, wala na akong naaanin yan kasi hindi na siya makabunga. Dahil nagda-dry na nga sila lahat. Babalik lang yan pag nag-ulan uli, June or July. Doon sila mag-uumpisa ulit umayos. So, ayan guys. Oh, pinapakita ko sa inyo na nandito talaga kami sa gilid ng solar panel plantation. Kaya yung impact niyan sobra sa aming mga tanim. Kaya kailangan tiyaga talaga. Tiyaga. Parang sa ano lang natin yan. Sa ating pag-YouTube. Kailangan natin magtiyaga. Soon, meron tayong maaani sa ating mga paghihirap. Guys. Ayan yung virgin pa. Pero soon, mabunga na rin yan. Mapuso. Tingnan nyo guys. Oh. Ganyan ang itsura pag hindi pa siya magpupuso. Pero pag malapit na yan siya magpuso, yung mga tangkay-tangkay niya na yan ng dahon, parang magbubuka yan. Bubuka, maghihiwalay ng kaunti. Tapos ito yan na parang ano niya dyan, lalapad yan. Parang balakang ng tao. Kaya, iyan mga siguro mga 2-3 months pa yan bago siya magpuso. Ayun lang guys, wala na akong maikwento sa inyo. Mga solar panel. Andito lang kami. Ayan ang bakod sa lote namin mula dyan sa solar panel. Siguro mga 2 dipa ang agwat mula sa bakod ng panel. Kaya mainit talaga yan sa aming mga tanim pagka nagsasummer na. Yun lang guys, salamat. Sana patuloy niyong suportahan ang aking mga video. Suportahan natin, huwag tayong magsasawang magsuportahan sa bawat isa sa atin para sa bandang huli meron tayong makamit na magandang bukas para sa ating mga paghihirap. Good luck and God bless guys. Thank you sa inyong lahat. Sana yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na. At sana, ayan may bagong puso din pala, hindi ko pa yan nakikita. Kung hindi ako nagpalaikot dito sa taniman, hindi ko nakikita na may puso na rin pala yung isa. Thank you guys. Thank you for watching. God bless.